Marina, masyado ko nag-iisip sa mga bagay na hindi mo naman dapat iniisip. Kaibigan lang si Lila, okay? Girlfriend kita at hindi mo kailangan magselos. Sabi ni Angelo sa girlfriend nitong si Marina. Pilit na pinapakalma dahil umuusbong na naman ang selos. Naglalakad sila sa maingay na lansangan pagkatapos ng araw nila sa school. Ramdam ni Angelo ang tensyon sa hangin. Sa ilan niyang naging girlfriend, alam niya na kung kailan may toyo o wala ang mga babae. Alam na alam niya kung bakit tahimik at mukhang naiirita sa kanya si Marina. Alam niyang may problema ito kay Lila na classmate niya at kaklose niya na rin. Sinamaan siya ng tingin ni Marina. Oo, alam ko naman Angelo. Pero ang ayoko lang, palagi kang malapit sa kanya. Ang weird lang ng pakiramdam. Ayoko ng ganun Angelo. Naiinis ako. Ako ang girlfriend mo ngayon, kaya dapat dumidistansya ka sa ibang babae. Napailing si Angelo. Bakit ako didistansya? Wala naman kaming ginagawang masama. Isa pa, tinuturuan ako ni Lila sa mga assignment at mga activities sa school. Kaya kahit papano, nakakapasa ako. Hindi nga siya madamot magpakopya eh. Pero binulyawan pa siya ng kanyang girlfriend. Nagpapakopya siya sa'yo kasi type ka niya. Hindi nga Marina. Giit pa ni Angelo. Tigilan mo ng pagsiselos mo. Wala rin namang pupuntahan yan. Napabuntong hininga si Angelo sa pagiging silosa ni Marina. Nagdesisyon siyang magkaroon ng girlfriend para hindi boring at may kaunting thrill ang buhay niya. Pero yon at puro away naman ang hanap ni Marina. Babae nga naman, hindi niya maintindihan kung saan nagmumula ang mga problemang ginagawa nito. Alam niya na ang mga relasyon sa high school ay hindi binuo para tumagal, lalo na ang relasyon na nagsimula ng kasual gaya ng sa kanila ni Marina. Hindi niya siniseryoso ang mga bagay-bagay, ngunit tila umaasa si Marina sa kanya. Palagi niyang iniisip na ang relasyon yon ay katuwaan lang, walang mga pangako, walang malaking inaasahan. Pero sa inaasal ni Marina, parang kulang na nga lang ay sabihin nitong mag-asawa na sila. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang isang ginang na nagtutulak ng kariton na puno ng umaapaw na supot ng mga basura. Pagod ang mukha ng ginang at hinihingal na. Sumama sa hangin ang amoy ng basura. Maasim, malansa at masangsang. Hindi siya naaapektuhan dahil sanay naman siya sa amoy ng basura. Napatingin sa kanyang ginang at mukhang naiirita sa kanya. Mahina na lang tumawa si Angelo. Siguradong pakakainin na naman siya ng sermon mamaya. Nang makalagpas ang ginang na nangongolekta ng mga basura, napatingin siya kay Marina. Mukha itong diring-diri at medyo napapatalon pa. Ayaw matapakan ng dalaga ang mga bahong na iwan ng mga basurang dala kanina ng garbage collector. Agad na kumunot ang ilong ni Marina. Anong amoy na yun? Wala na. Dumikit na sa uniform ko ang amoy. Kadiri naman kasi. Bakit ba kasi daan ng basurerang yun? Nawala ang ngiti ni Angelo. Hindi niya gusto ang mga naririnig mula kay Marina. Ang pinakaayaw niya sa lahat, makarinig ng pangiinsulto. Pakiramdam niya ay walang karapatan ang lahat ng tao na tingnan ng mababa ang sinuman. Mababa man o mataas sa lipunan. Alam na maraming dumadaan dito. Dito pa talaga magtutulak ng mga basura niya. Patuloy pa ni Marina. Nakakadiri kaya. Angelo, amoy mo nga ako. Mabaho ba ako? Feel ko dumikit sa balat ko ang amoy ng masangsang na mga basurang yon. Hindi na natutuwa si Angelo habang nakikinig. Lumipat ang kanyang mga mata mula sa ginang patungo sa kanyang kasintahan. Nagsimulang mamuo ang iritasyon sa kanyang dibdib. Tanggap ni Angelo kung naiinis sa amoy si Marina. Pero ang hindi niya matanggap, minamaliit nito ang garbage collector na ginang kanina. Marina! Sabi ni Angelo, mas malamig ang boses niya kaysa kanina. Ano? Tanong nito na halatang naiinis pa rin sa amoy. Hindi man lang napansin ang pagbabago ng tono niya. Amoyin mo ngang damit ko? Mabaho ba? Hindi naman. Mabango pa rin. Matigas na sabi ni Angelo. Nakahinga ng maluwag si Marina. Mabuti naman, nakakainsang basurera na yon. Sa gilid ko pa talaga dumaan. Pero may mas mabaho pa sa uniform mo. Umalingasaw pa nga. Saad pa ni Angelo. Bumaha naman agad ang pagtataka sa mukha ni Marina. Nasaan? Ha? Alin yon? Ugali mong mabaho, Marina. Peki siyang umiti rito. Napakurap si Marina. Anong sabi mo? Anong mabaho ang ugali ko? Umiling si Angelo at halata ang disappointment sa mga mata.
Hindi amoy ng basurang mabaho, Marina. Mas mabaho ang ugali mo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa mga tao. Sa harap ko pa talaga. Nagsalubong ang mga kilay ni Marina. Ano naman? Magagalit ka ba talaga sa akin dahil lang dito? Hindi ba parang ang petty naman ang dahilan mo? Naghahanap ka ng dahilan para mag-away tayong dalawa? Hindi ako naghahanap ng dahilan para mag-away tayo. Hindi ako katulad mo. Akala ko may toyo ka lang palagi. Masama pala talaga ang ugali mo at ayoko na. Mag-break na nga tayong dalawa. Naiinis na sabi ni Angelo. Napaawang ang bibig ni Marina sa gulat. Ano? Seryoso ka ba? Gusto mong makipag-break dahil lang sa sinabi ko sa basurerang yon? Totoo namang mabaho ang mga dala niya. Baka naman ginagawa mo lang rason to para makipaghiwalay sa akin. Dahil ang totoo, may something na sa inyo ni Lila. Umiling si Angelo. Hindi to tungkol kay Lila. Ito ay tungkol sa'yo. Pati na dyan sa mabahong ugali mo. Iniinsulto mong babaeng yon na sinusubukan lang gawin ng trabaho. Wala ka man lang pakialam. Paano kung sabihin ko sa'yong nanay ko lang naman ang minamaliit mo? At ang sino mang hindi gumagalang sa nanay ko o kahit na sino sa mga magulang ko, ayoko na sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Kaya ko maghanap ng ibang magiging girlfriend kung gusto ko. Parang maiiyak na si Marina sa harap niya. Anong sabi mo? Grabe ka talaga magsalita. Hindi ko naman alam na nanay mo yung basurera kanina. Sorry na. Bulakbol si Angelo sa school. Palaging pasang-awa ang grades. Kung ano-ano pang inaatupag kaysa sa pag-aaral. Pero kahit ganoon siya, hindi siya kailanman naging masamang anak. Kahit sakit siya sa ulo ng kanyang mga magulang, nasa una pa rin ang listahan ng mga priority niya ang kanyang nanay at tatay. Mahal na mahal niya ang mga ito kahit pa nga ay hindi maibigay sa kanyang lahat. Matamang tiningnan ni Angelo ang dalaga. Hindi eh. Kahit hindi ko nanay yung tinatawag mong basurera, mali pa rin. Sa tingin mo, okay lang na maliitin ng isang tao dahil lang sa may trabaho silang nakakadiri para sa'yo? Bulak-bulak ko, medyo siraulo pa nga. Pero marunong naman ako magpakatao. Grabe ka namang manghamak ng ibang tao. Ano na bang napatunayan mo sa buhay? At kung meron man, wala ka pa rin karapatan. At ang katotohanan na ginawa mo yon sa harap ko pa mismo, nagpapakita kung sino ka talaga. Namumula sa galit ang mukha ni Marina. Hindi ko alam. Hindi ko naman sinasadya. Malay ko ba na nanay mo siya? Hindi mo naisip. Kahit sinong tao pa yan, sasabihan mo ng ganun. Sabi ni Angelo habang umiiling-iling. Ang ganda ng mukha mo, Marina. Pero ang ugali mo, napakapangit. At kahit gaano pa kagandang itsura mo, hindi ko palalampasin ang mga sinabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Marina. May halong gulat at pagkadismaya sa mukha nito. Angelo, ano ba? Sorry na nga, di ba? Huwag mo na kasing palakihin. Huwag ka nang makipag-break. Huminga ng malalim si Angelo. Tapos na ako. Ayoko sa mga babaeng hindi kayang respetuhin ng nanay ko. Ayoko na rin makihalubilo sa katulad mong may ganyang pagkatao. Angelo! Basag ang boses na sabi ni Marina. I'm sorry. Hindi ko iniisip. Hindi ko alam. Sorry na nga. Ngunit huli na. Hindi na hinintay ni Angelo ang iba pang sasabihin nito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya mag-aaksaya ng panahon sa dalaga. Hindi niya pagtsatsagaan ang ugali ni Marina, lalo na't hindi naman sobrang seryoso ng relasyon nila para sa kanya. Mabilis na lang na sumunod si Angelo sa kanyang ina. Maya-maya'y nakita niya si Myra. Tinutulak nito ang kariton na puno ng mga sako ng basura. Nakayuko ang postura ng nanay niya, ngunit malinaw pa rin ang determinasyon na magawa ang hanap buhay. Nagsusumikap palagi ang ina ni Angelo araw-araw. Nangongolekta ng basura sa mga kapitbahay nila para makaipon ng pera. Bukod doon, garbage collector din ito at sumasama sa mga truck. Kahit babae, malaking bulas ang kanyang ina at malakas pa ang pangangatawan. Pero syempre, dahil na rin sa hirap ng buhay, talagang nangangayayat pa rin ang nanay niyang si Myra. Nay, ang dami niyo pong basurang nakolekta. Sabi ni Angelo at tinulungan ito sa pagtutulak ng kariton para mas lalong mapadali. Napalingon si Myra. Natataranta ang pagod na mga mata nang makita siya. Angelo, anong ginagawa mo dito? Huwag kang lumapit sa kariton. Mauna ka nang umuwi. Hindi ba't may kasama ka? Huwag mo na akong tulungan sa pagtutulak. Madudumihan ka. Tinutulungan po kita. Sabi niya, naglakad papunta sa kabilang side ng kariton at hinawakan ng hawakan.
Ang laki-laki po ng katawan ko, baka sabihin po nila, ano ba naman yung anak ni Myra? Napakalaking tao, ayaw tulungan ng nanay. Kawawa naman. Ganun po yata ang gusto niyong sabihin nila, Nay. Natawa naman ang kanyang ina. Nakikinig ka talaga palagi sa mga tsismosa sa atin. Hindi naman sa ganun, anak. Ayoko lang na maging marumi ang uniform mo. Kagagaling mo lang sa school, hindi ba? Napangiti si Angelo sa malumanay nitong pagtutol at mas lalong humigpit ang hawak sa kariton. Ayos lang po, Nay. Mag-iingat naman po ako. Sa kakain naman pong labhan. Saglit na nag-alinlangan si Myra pero walang nagawa kundi magpakawala na lang ng buntong hininga. Sige, ingat ka lang ha. Minsan talaga'y hindi ka marunong makinig. Habang sinimulan nilang itulak ang kariton ng magkasama, naramdaman ni Angelo ang kapanatagan sa kanyang dibdib. Masaya si Angelo kapag tinutulungan ng nanay niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang, kaya kapag nahihirapan ang mga ito, nasasaktan din siya. Nakita kita ulit kasama ang babaeng yun kanina. Anong nangyayari, Angelo? Iniwan mo? Hindi ba't siya ang bago mong nobya? Tanong ni Myra sa kanya. Bahaging lumingon si Angelo rito. Huwag mo na pong isipin, Nay. Nakipag-break na ho ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Myra. Bakit naman? Pero sa bagay, mabuti naman. Kailangan mong tumigil sa mga babae mo. Hindi ka na nawalan ng girlfriend. Ang bata-bata mo pa. Paano kung makabuntis ka? Hindi ko lubos maisip na magiging batang ama ka at magiging lola agad ako. Mag-focus ka na lang nga sa pag-aaral mo, Angelo. Halos bumagsak ang mga marka mo. Kailangan mo magseryoso. Hindi yung puro babae ang inaatupag mo. Manang-mana ka sa tatay mo nung malakas pa. Sa akin lang talaga nagseryoso. Nagkibit balikat lang si Angelo. Alam ko po, Nay. Sige po, pahinga po muna ako sa pagkakaroon ng girlfriend. Siguro mga 1 buwan muna na wala. Pagkatapos po ay sa susunod na buwan meron na po ulit. Naningkit ang mga mata ni Myra. Ewan ko sa yung bata ka. Bahagyang tumawa si Angelo. Hindi mo kailangan mag-alala, Nay. Kayo po talaga. Alam ko naman po ang mga dapat na gawin sa hindi. Loko-loko ako minsan pero alam ko naman po ang mga bagay na makakasira sa buhay ko at alin ang hindi. Nagpatuloy pa si Angelo sa pagsasalita. Ang babaeng kasama ko kanina, Nay, ininsulto ka po niya. Kaya hindi ko na siya kasama ngayon. Iniwan ko na po. Pinagsalitaan ka po niya ng masama sa harap ko. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi ko kinaya yun kapag kayo ni tatay ang pinagsasabihan ng kung ano-ano. Napakurap-kurap si Myra. Nagulat sa kanyang sinabi ngunit pagkatapos ay nagkibit balikat ito. Ayos lang naman sa akin kung may masabi ang mga tao. Hayaan mo na lang din siguro. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka. Hindi laging maiintindihan ng mga tao ang trabahong ginagawa ko. Hindi rin natin makokontrol ang ugaling mayroon sila. Dahil desisyon naman nila yon. Baka isipin pa nila na mamas boy ka. Umiling si Angelo. Hindi naman po ako mamas boy. Sadyang mahal ko lang hukay ni tatay kaya ipagtatanggol ko kayo kahit kaninong tao. Wala po akong pakialam kung naiintindihan nila o hindi. Ipinagmamalaki po kita, Nay. At gusto kong malaman nyo ng lahat. Porke basurera ka lang. Kung ano-ano na pong sasabihin nilang pangmamaliit sa inyo. Hindi naman ho ako papayag dun. Lumambot ang ekspresyon ni Myra habang nakatingin sa kanya. Halatang naaantig sa mga sinabi niya. Pero Angelo, kaya nga minsan, kahit nakikita tayo sa labas, hindi na kita tinatawag. Hindi ko gusto na mapahiya ka. Alam kong bata ka pa at ayaw kong hindi ka komportable kapag nakikita mo ako dito. Baka katulad ka ng iba na nahihiya sa buhay na mayroon tayo. Agad namang umiling si Angelo. Hindi ho, Nay. Mali ka. Walang dapat ikahiya. Bakit ko naman po pandidirihan at ikakahiya ang ganitong klaseng bagay? Hindi naman po kayo masasamang tao. Masipag ka po at marami kang ginagawa po para sa pamilya natin. Sinasabi ko nga po sa lahat na ang nanay ko ay taga-kolekta ng basura. Na mabuting ina ka, Nay. Nanlambot ang mga mata ni Myra at may ilang luhang nagbabantang tumulo. Saglit itong tumalikod para mabilis na punasan ang mukha. Pilit na itinatago ang emosyon sa kanya. Mahina na lang tumawa si Angelo. Alam niya naman na palaging emosyonal ang kanyang ina. Mukhang matapang pero mabilis ding madurog, kaya nga pilit niyang iniingatan. Ayoko lang na maramdaman mo na parang ang malas natin sa buhay, anak. Mahinang sabi ni Myra. Nakikita ko kasi ang mga kaklase mo. Hindi sila sobrang yaman pero tama lang at hindi naman nakakadiring tingnan ang mga buhay nila.
Samantalang tayo, umaasa sa mga basura nila. Hindi naman ako naghahangad na maging mayaman. Kahit na medyo umangat lang ang buhay natin lagpas dito sa pagbabasura ko, ayos lang sa akin. Angelo, sapat na sa akin. Basta makasama tayo sa mga karaniwang tao dito na hindi pandidirihan. Magiliw na ngumiti si Angelo. Hindi po kita ikakahiyanay. Hindi ko po gagawin yun. Magkasama nilang itinulak ang kariton. Ang bigat na nararamdaman ng kanyang ina, hanggat kaya ni Angelo, gusto niyang pagaanin. Sobrang daming sakripisyo na ginawa nito para sa kanya at palagi niya yung inaalala at pinapahalagahan. Nang mahatid na nila ang mga basura sa tambakan, nakihugas na sila ng mga kamay roon. Sabay na rin silang pumunta sa palengke para mamili ng ulam. Pagkatapos, umuwi na rin naman sila. Ako na po ang magluluto ng ulam, Nay. Nakangiting sabi ni Angelo habang naglalakad sila pa uwi. Sasarapan ko po ang luto. Natawa naman ang kanyang ina. Sige, sarapan mo ha. Dapat yung mapaparami ako ng kain. Nang malapit na sila sa bahay, natanaw ni Angelo ang kanyang amang si Efren na nakahiga sa duyan sa maliit nilang terasa. Nandoon ang mahinang katawan ng kanyang ama, mukhang nagpapahangin kahit gabi na. Hindi naman ito dating ganoon, nakakalaro niya pa nga si Efren noong bata pa siya. Pero simula nang magkasakit ito, tuloy-tuloy ang paghihina ng katawan ng kanyang ama. Ibang-iba ng itsura nito ngayon sa dati isang matatag, malakas at makisig na lalaki. Ang tagal niyong dalawa, namamaos na sabi ni Efren. Mabilis namang lumapit si Angelo at inalalayan ang kanyang ama. Tay, dahan-dahan lang po. Pasensya na Efren, sabi ng kanyang ina at tiningnan kung basa na ba ng pawis ang likod ng kanyang ama. Medyo marami kasing nagpatapon ng mga basura ngayon kaya nakarami ako ngayon. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi agad nakasagot si Efren. Sa halip, bahagyang lumipat ang tingin nito sa kanya. Pagod. Pagod naman palagi. Tahimik na nakatayo si Angelo habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Nadurog ang puso niya nang makita ang kalagayan ng kanyang tatay. Binigyan sila ng doktor ng walang pag-asa na diagnosis ilang taon ang nakakaraan. Pagkatapos nun, hindi na nila muli pang naipa-check up si Efren. Ang sakit ng kanyang amay bihira at wala pa rin natutuklas ang treatment. Binigyan lang ito ng pain reliever para kahit papaano ay maibsan ang sakit. Siyempre, may mga sariling paliwanag at mga haka-haka ang kanilang mga kapitbahay. Sinasabi ng mga ito na kinulam o sinumpa ang kanyang ama dahil sa pagiging babaero nito noong kabataan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Angelo sa mga sumpa. Talagang may sakit lang ang kanyang ama. Malas lang sila dahil naapektuhan din sila ng nanay niya sa paghihirap nito. Myra, nadudumi agad ako, sabi ni Efren sa kanila habang kumakain. Mabilis naman silang tumayo ni Myra pero pinigilan na siya ng kanyang ina. Ako na ang bahala sa tatay mo, Angelo. Huminga na lang ng malalim si Angelo. Pinagmasdan niyang alalayan ni Myra si Efren papunta sa banyo. Ganoon na palagi ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay lumalala na ang sitwasyon ng tatay niya. Para bang butas na ang mga nasa tiyan nito at hindi na tumutunaw ng pagkain. Kahit kumakain, sobrang mabilis din na nailalabas. Para bang ayaw tanggapin ng katawan nito ang mga kinakain kahit ano pang sustansya ng pagkain ipakain dito. Aray! Bulalas ng nanay niya ng muntik na itong madulas. Mabilis na binitiwan ni Angelo ang kutsara. Nay, ako na po. Umupo na lang po kayo ron. May sugat na po kayo sa siko. Tarantang-taranta naman si Efren na nakaupo na sa bowl at parang maiiyak na. Myra, pasensya na. Umupo si Myra sa upuan at pilit ngumiti. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Efren. Ako na lang po ang mag-aasikaso kay tatay. Mungkahin na lang ni Angelo. Ganoon palagi ang senaryo sa kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi sila nagreklamo kailanman ng kanyang ina. Kahit ilang taon ang ganoon si Efren, patuloy pa rin nila itong inaalagaan at inaalalayan. Mahal nila ito, kaya hindi nila pababayaan. Sana marami pa akong nagagawa para sa iyo, Efren, sabi ni Myra habang hinihilot ang kamay ng kanyang ama. Hayaan mo at lalapit ulit ako sa munisipyo. Titingnan ko kung pwede pa yung medical assistance. Dapat talaga, napapacheck up ka na sa doktor para naman may nalalaman tayong bago tungkol sa kalusugan mo. Para alam din namin ni Angelo kung papaano ka aalagaan.
Nakatayo sa malayo si Angelo, pinagmamasdan ang pagod ng kanyang ina. Kahit naman paulit-ulit sabihin ni Myra na ayos lang ito ay alam ni Angelo na hindi. Sa ilang taong may sakit ang kanyang ama, si Myra nang kumilos para sa pamilya nila. Maayos naman ang kanilang buhay noong dating jeepney driver pa ang kanyang tatay. Pero ngayong ang kanyang ina na lang ang nagtatrabaho, talagang mahirap na para sa kanila. Wala na kasing alam na ibang gawin si Myra kundi ang maging basurera. Mahina ang loob ng nanay niya. Hindi rin marunong magbasa o magsulat, kaya hirap makahanap ng mas maayos na trabaho. Myra, mahina ang boses ni Efren, halos nagsusumamo. Dapat hinayaan mo na ako. Mas mabuti para sa'yo. Mas mabuti para kay Angelo. Hindi dapat kayo magdusa ng dahil sa akin. Sinubukan ni Angelo na huwag pansinin yon, ngunit kumirot ang kanyang puso sa tunog ng sakit sa boses ng kanyang ama. Tumama sa kanyang mga salita. Ilang beses niya na yung narinig mula kay Efren. Alam niya naman na ayaw na ng kanyang ama na nahihirapan silang mag-ina. Itinulak ni Angelo ang pinto at pumasok sa silid. Nakaupo ang kanyang ina sa tabi ni Efren. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ito. Ang mukha nito ay may bahid ng luha. Tatay, sabi ni Angelo, medyo nanginginig ang boses ngunit matatag. Huwag nga po kayong magsalita ng ganyan. Huwag ka pong maglakas loob na sumuko. Ipaglalaban ka pa rin po namin, okay? Hindi po kami susuko ni nanay sa'yo. Hindi po kami susuko dahil mahal ka po namin. Mahina at puno ng guilt ang mga mata ni Efren. Pero pinapahirapan ko lang kayong dalawa. Ayokong nahihirapan kayo ng dahil sa akin. Tatay, hindi po, sabi ni Angelo habang umiiling-iling. Lumapit siya sa tabi ng ama at lumuhod sa tabi nito. Hindi ka po pabigat. Pamilya po tayo kaya dapat po ay palagi tayong magkakadikit. Tayo na nga lang pong tatlo. Bakit pa po kayo susuko? Lumaban ka rin po kasi lumalaban din naman po kami ni nanay. Pinunasan ni Myra ang mga mata habang nakatingin sa anak na may halong pasasalamat at lungkot. Tama si Angelo. Efren, huwag kang sumuko. Marami pang pag-asa. May dahilan kung bakit buhay ka pa. Manalig lang tayo sa Diyos. Tumingin sa kanyang-kanyang ama habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Mahal kita, Angelo. I'm sorry sa lahat. Umiling naman ang binata. Hindi mo po kailangang humingi ng tawad, tay. Mahal din kita, tatay. Huwag mo na po ulit iisipin na pabigat ka po, ha? Sa tahimik at nakakabagbag damdaming sandali na yon, alam ni Angelo na hindi sila masisira ng kahit anumang sakit o kahirapan. Basta manatili silang buo, sapat na yon para sa kanilang tatlo. Pero hanggang kailan ba sila kakapit sa munting pag-asa na mayroon sila? Angelo, sabi ni Efren sa kanya isang araw habang kinokompleto niya ang mga requirements na kailangan ng kanyang teacher. Mag-aral kang mabuti. Gawin mo ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag kang papayag na kahit anong humadlang para lang matupad ang mga pangarap mo. Ano bang gusto mo paglaki mo? Bahagya namang natawa si Angelo at napatingin sa kanyang ama. Tamad ho kasi ako mag-aral pero sinisikap ko naman hong makapasa. Pero siguro po, teacher na lang. Yun po ang alam kong profession na sa tingin ko naman po ay tatagalan ko. Total ay mahilig naman po ako sa mga bata. Mahina ang ngiti ni Efren, ngunit may dalang init ang ibinibigay sa kanya nito. Ang mga mata ng kanyang ama na puno dati noon ng buhay, malayo at wala ng sigla. Pasensya ka na, Angelo. Muling sabi ni Efren, halos hindi marinig ang boses. Hindi ko kaya alagaan kayo ng nanay mo. Wala na akong nagagawa para sa inyo. Naninikip ang dibdib ni Angelo dahil sa sinasabi ng kanyang ama. Huwag mo naman pong sabihin yan, tay. Ginawa mo naman po ang lahat para sa amin nung malakas pa po kayo. Binigyan siya ni Efren ng isang mahina at malungkot na ngiti. Sobrang nagpapasalamat ako na ikaw ang anak ko at si Myra ang naging asawa ko. Kahit alam kong hirap na kayo, hindi nyo kailanman ipinaramdam sa akin na pabigat ako. Kahit na ganito ako, hindi nyo ako pinabayaan. Sa hirap at ginhawa, hindi nyo ako iniwang dalawa. Kaya labis ang pasasalamat ko para sa inyong dalawa. Pilit na pinipigilan ni Angelo ang gustong kumawalang mga luha. Hindi mo naman po kailangan magpasalamat. Nung panahon kayo naman po ang malakas kahit mahirap ang buhay.
Halos gusto niyo pong ibigay ang lahat ng gusto namin ni nanay. Lagi kang nandyan para sa amin. Ibinigay mo na po ang lahat ng kaya mo at hindi na po kami naghahangad ni nanay ng kahit na ano. Ngunit nang hina ang boses ni Efren nang muli itong magsalita. Pwede ka bang mangako sa akin, anak? Pwede bang palagi kang nandyan para sa nanay mo? Kahit anong mangyari, palagi mo sana siyang aalagaan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Angelo. Nadudurog ang puso sa bigat ng mga salita ng kanyang ama. Opo, pangako po. Hindi ko po pababayaan si nanay. Ako pong bahala sa kanya. Palagi ko pong nasa tabi ang nanay ko kahit anong mangyari. Aalagaan ko po siya para sa iyo, tay. Nanlambot ang mga mata ni Efren habang nakatingin sa kanya. Salamat, anak ko. Salamat sa lahat. Nanatili si Angelo sa kanyang ama sa buong gabi. Hawak ang kamay nito at nagbabantay. Hindi siya makatulog maging ang kanyang ina. Tila pareho sila ng nararamdaman ni Myra. Natatakot na baka yun na ang huling sandali ni Efren sa mundo. Anak, anong gagawin natin sa tatay mo? Gusto ko pa siyang ilaban, anak, para makasama pa natin, pero nakikita kong pagod na siya. Niyakap ni Angelo ang kanyang ina. Tahan, nanay. Laban lang, kailangan po nating magpakatatag kahit anong mangyari. Kinaumagahan, nang magsimula ng lumiwanag, bumagal ang paghinga ni Efren at tumuwag ang pagkakahawak sa kamay ni Myra. Unti-unti nang bumigay ang katawan ng tatay niya, habang naririnig niya ang mga hikbi ng kanyang ina, parang sinasakal ang kanyang puso. Tatay! Usal ni Angelo at hinawakan ang kamay ni Efren. Pero hindi na sumagot si Efren, nanatili lang itong nakapikit at parang sa unang pagkakataon, naging payapa na ang mukha nito, na para bang sa wakas ay wala na itong sakit na nararamdaman. Gayunpaman, para sa mga taong naiwan, mananatili ang sakit at pagluluksa dahil sa pagkawala nito. Niyugyug ni Myra ang asawa nito, halatang hindi matanggap ang pagpanaw ng kanyang ama. Efren, gumising ka. Hindi mo kami pwedeng iwan. Efren, huwag mo naman kaming biruin ng ganito ni Angelo. Nangako ka sa akin na sasamahan mo ko hanggang pagtanda. Hindi mo ko pwedeng iwan. Ang daya mo naman. Wala ring awat ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nay, tama na po. Hayaan na lang po natin si tatay. Wala na po siya. Hayaan na po natin siyang makapagpahinga. Ang mga kamay ni Myra ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sando. Angelo, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang mabuhay na wala ang tatay mo. Mas aasamin ko pa na alagaan siya habang buhay kaysa naman ganito na wala na siya sa piling natin. Hinila ni Angelo sa isang yakap ang kanyang ina. Tila sinusubukang maging bato ng kanyang ina sa sandaling iyon. Magiging okay po tayo, Nay. Malalampasan po natin to. Hayaan na lang po natin siyang makapagpahinga. Matagal din po siya naghirap at lumaban sa sakit niya. Tayo na lang po ang magkasama pero alam ko pong kakayanin po natin, Nay. Tumango si Myra. Namumutla ang mukha sa kalungkutan. Magkasama silang nakaupo sa tahimik na kwarto habang tinitingnan ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw mula nang mamatay si Efren, ngunit ramdam pa rin nila ang bigat ng pagkawala nito sa kanilang maliit na tahanan. Ginawa ni Angelo ang lahat para maging matatag para sa kanyang ina, pero kitang-kita niya pa rin ang lungkot sa mga mata nito sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Tahimik ang pagluluksa ni Myra at alam niyang nandoon pa rin iyon. Hoy, Angelo! Pupunta ka ba sa JS prom ngayong taon? Tanong ng isang kaklase niya na si Mark isang araw pagkatapos ng klase. Huminto si Angelo, nakaramdam ng matinding kalungkutan sa naisip. Hindi. Nagluluksa pa rin ng nanay ko sa pagpanaw ng tatay ko. Parang ang hirap magsaya. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari sa bahay namin. Gusto ko sana sumali pero wag na lang. Nahihiya akong buksan kay nanay yung usapan. Tumaas ang mga kilay ni Mark, halatang pagkadismaya. Sayang naman. Sigurado ka ba? Hindi ka pupunta? Oo, sigurado na ako. May malungkot na ngiti na sabi ni Angelo. Bukod din naman kasi sa kinakabahan na kong i-open kay nanay yung tungkol sa prom. Wala rin kaming pera para sa mga ganyan. Medyo gipit kami dahil marami na ring nagastos sa libing ni tatay. Wala akong damit na may susuot. Napabuntong hininga na lang si Mark, mukhang naiintindihan kung saan siya nanggagaling.
Naiintindihan ko pare, pero sayang talaga. Tumango si Angelo, nagpapasalamat na nagawa siyang kumustahin ng kaibigan niyang si Mark. Malaking bagay sa kanya na may nagtatanong sa kanya ng ganoon. Hindi naman na kasi naiisip ni Angelo na pumunta pa sa prom. Kasiyahan at party iyon. Nakokonsensya na sumali pa sa mga ganong klaseng event, gayong bago pa lang ang sakit na dulot sa pagkawala ni Efren sa kanilang buhay. Pagka-uwi ni Angelo noong hapong iyon, tahimik ang bahay. Tahimik si Myra at nagpapahinga na mula sa mahabang araw ng pamamasura. Nakauwi na po ako, Nay. Nakapagluto na po ba kayo? Tanong niya rito habang nagtatanggal ng mga sapatos at medyas. Tumango naman ang kanyang ina at saglit na sumulyap sa kanya. Oo, maghahain na ako. Ang palayang may itlog ang ulam natin. Napangiti naman agad si Angelo. Wow, talaga po. Favorite ko po yun. Wait lang po, nagbibihis lang po ako, Nay. Hintayin mo po ako sa pagkain para sabay na po tayo. Pagpunta sa kanyang silid, nagulat siya nang makita ang nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Isang suit yun na kulay asul. Bumilis ang tibok ng puso ni Angelo. Mabilis na bumaha ang pananabik sa kanya. Mabilis na lumabas si Angelo sa kanyang kwarto. Nay, may nakasabit po na suit dun sa loob ng kwarto ko. Kanino po ba yun? Kanino pa? Eh di sa'yo anak. Tumingin sa kanyang nanay niya at marahang nagsalita. Nasabi kasi sa akin ng anak ng kapitbahay natin dyan na may JS prom. Naghahanda siya pero ikaw, hindi mo man lang binabanggit sa akin, Angelo. Napakagatlabi siya sa sinabi ng nanay niyang si Myra. Nahihiya po akong sabihin, Nay. Dagdag lang po sa mga gastusin natin. Wala naman po tayong pera. Isa pa, kamamatay lang po ni tatay. Parang ang sama ko naman pong anak na kamamatay lang po ni tatay pero yun at nagsasaya sa prom. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Wala namang masamang magsaya, Angelo. Walang problema sa akin kung madali kang makabangon pagkatapos ng mga nangyari sa pamilya natin, anak. Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga sa akin. Naninikip ang dibdib ni Angelo habang namumuo ang sari-saring emosyon. Nakatayo siya doon, nakatingin sa suit, sinusubukang iproseso ang ginawa ng kanyang ina. Sa kabila ng lungkot na bumabalot sa kanilang mag-ina, naalala pa rin siya ni Myra sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Salamat po, Nanay. Maraming salamat po. Nanginig naman ang boses ni Myra. Alam kong mahirap, Angelo, pero anak pa rin kita. Hindi ako pwedeng tumigil na maging ina para sa'yo. Nag-iisa ka lang na anak ko. Kapag nawala ka pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya iingatan kita at gagawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Angelo habang nakatingin sa kanyang ina. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin itong isipin siya. Nadama niya ang labis na paghanga at pag-ibig para kay Myra. Kahit binata na siya, kailanman ay hindi ito nagkulang bilang isang ina sa kanya. Kaya ang pangako niya sa kanyang ama, palagi niyang aalalahanin at tutuparin kahit anong mangyari. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nagluluksa man dahil sa pagkawala ni Efren, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang mga buhay. At sa buhay na yon, masaya siyang silang dalawa ang naiwan ni Myra. Kailanman ay hindi ito nagkulang sa kanya. Palagi itong nakasuporta sa kahit na anong gawin niya. Dahil sa labis na kabaitan, bahagya nang nabawasan ang pagiging bulakbol. Tinigil niya na rin muna ang pagkakaroon ng girlfriend. Basta ang ginawa ni Angelo, kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral para makabawi man lang sa mga magulang niya. Hindi nagtagal, nakatuntong na nga si Angelo sa kolehiyo. Hirap na hirap pa siya kung ano ang tatahakin niya. Mabuti na lang at naalala niya ang napag-usapan nila ng kanyang ama noon. Gusto mong maging teacher, Angelo? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman siya. Opo, wala na po akong maisip na iba. Saka naalala ko na po yun na yun nga po palang sinabi ko kay tatay noon na kukunin ko kapag nasa kolehiyo na po ako. Nagsikap siyang mag-aral. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos naman siya ng high school. Kahit pahirapan, talagang ginapang ni Myra ang kanyang pag-aaral para makatapos lang. Kaya sa mga huling taon ng high school, kahit ayaw niya sa pag-aaral, nagtiyaga pa rin si Angelo. Ayaw niya naman na mapunta sa wala lahat ng ginagawa ng kanyang ina para sa kanya. Pero Nay, sure po ba kayo na gusto mo pa po akong pag-aralin sa college? Tanong ni Angelo rito.
Hindi po kasi biro magpaaral sa kolehiyo. Natatakot din po ako na bumagsak at mabigo ko po kayo. Sayang naman po ang perang ibabayad nyo sa pag-aaral ko po. Pwede naman pong huwag na ako magkolehiyo, pagkatapos po ay magtatrabaho na lang. Para naman po makatulong na ako sa inyo. Hindi na rin naman po biro ang edad mo, Nay. Tumawa naman ang kanyang ina. Ano ka ba naman? Ayos lang ako. Malakas pa ako at kaya ko pang magbanat ng buto. Alam kong hindi ka mahilig mag-aral, pero masipag ka at matyaga. Alam kong kaya mo yon. Talagang inaalala mo lang ang gastos. Itong sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam sa gastos, anak. Nag-iisa kitang anak, kaya gusto kitang mapag-aral hanggang sa kolehiyo. Iba pa rin ang talagang nakatapos at may maayos na trabaho. Napabuntong hininga na lang si Angelo. Mukhang desidido na talaga ang nanay niya. Talagang pag-aaralin siya nito. Wala namang problema sa kanya yon. Palagi siyang nakikinig kay Myra dahil minsan ay wala siyang tiwala sa mga sarili niyang desisyon. Isa pa, wala namang ibang hinangad ang nanay niya na mapapasama siya. Yun na nga ang nangyari. Tumungtong na nga siya sa kolehiyo. Hindi naman siya sobrang talino, kaya nahirapan siyang maghanap ng scholarship o public university na pwede niyang pasukan. Kaya naman, napagdesisyonan na lang nila ni Myra na sa maliit na lang na private school siya papasok. Isasabay na lang niya sa mahanap na part-time job para matustusan ang mga pangangailangan niya. Talagang seryoso ka dyan, ha? Natatawang tanong ni Aileen, ang kapitbahay nila na ubod ng sama ng ugali. Mata pobre, kahit mahirap lang naman. Nakakalamang lang naman si Aileen dahil nasa abroad ang tatay nito. Diring-diri sa kanila ng nanay niya dahil basurera si Myra. Bukod doon, pareho silang education ang kinuha. Ewan ba ni Angelo, hindi niya alam kung bakit parang akala mo ay nakikipagkompetensya sa kanya ang dalaga. Alam niya naman ang antas ng talino niya at ang antas ng talino ni Aileen. Parehong education ang kinuha nila pero sa halip na magtulungan, niyayabangan lang siya ng dalaga. Aileen, tigilan mo ako ah. Hindi ko pinapakailam ng buhay mo. Lagi mo na lang talaga akong paboritong maliitin. Sabi ni Angelo habang abala sa ginagawang schoolwork. Nakakatawa lang kasi na umaasa pa kayo ng nanay mo dati na talagang magiging scholar ka ng bayan. Mahina naman ang utak mo. Bulakbol ka nga ng high school. Giit ni Aileen na para bang hindi niya alam. Bahagyang tumunghay si Angelo sa dalagang hindi naman kagandahan. Oh, edi sige. Sa'yo na. Ikaw ng maraming achievement, maraming medal. Sa'yo na talaga. Mukha bang inaagaw ko, ha? Masyado kang threatened. Alam mo naman pala na mahina ang utak ko. Bakit mo ba ako inaasar ng ganito? Hindi niya talaga alam kung saan ginagamit ni Aileen ang utak nito. Sa katalinuhan na mayroon ng babae, kaya bangan na lang naman talaga ang nakikita ni Angelo. Lakas mang asar at mang maliit ng mga tao. Ayaw niya pa naman sa mga ganoong klase ng babae. Ekis na agad kapag tinatrato ng masama ang nanay niyang si Myra. Ang sinasabi ko lang naman, huwag mo nang subukang ipagpatuloy yan. Humalukip-kip pa talaga sa harap niya ang dalaga. Hindi ka naman tatagal. Siguro sa first year, okay pa. Pero sa mga susunod na year, hindi ka natatagal. Sayang lang ang pera nyo. Bulok pa nga ang school na pinapasukan mo at hindi ka rin naman makakapasa. Naiinis na tinignan ni Angelo si Aileen. Ay, wow! Ikaw si Lord? Ikaw ang may hawak ng future ko? Ha? Dami mong dada. Mag-aral ka na lang din dyan ng mabuti. Hindi naman kita inaano dyan. Natawa pa si Angelo nang may biglang maalala. Ay, oo nga pala. Galit ka sa akin kasi hindi kita inaano. Gusto mo nga pala ako, no? Kaya ka ganito kasi nare-reject ka. Hindi mo pa rin matanggap. O kaya pwedeng nagpapapansin ka pa rin sa akin kaso walang effect kaya minamaliit mo na lang kami ng nanay ko, no? Sa tingin mo, mas lalo ka nang magugustuhan sa ginagawa mo. Yak naman sa ugali mo kung ganun. Hindi na maitago ang pagkairita sa mukha ng dalaga. Alam niyang nasa pool niya ang pinuputok ng butsi nito. Alam niya namang bulkang pait lang si Aileen. Hindi matanggap ng igaw nito na natanggihan niya ng ganoon. Saktong kapapasok lang ng kanyang ina sa bahay nang umalis na si Aileen para umuwi na. Mabilis namang tumayo si Angelo at iniwan ang kanyang ginagawa. Tinulungan niya si Myra sa mga dala nito. Anong nangyari doon kay Aileen? Bakit nakikipagtalo sa'yo at nasa harap ng bahay natin? Tanong ni Myra sa kanya. Bahagya namang natawa si Angelo at tinanaw ang bahay kung saan nakatira ang dalaga.
Wala nay, nang titrip kasi kaya pinagtripan ko na rin. Bahagyang kinurot ng kanyang inang tagiliran niya. Ikaw ha? Baka pati si Eileen pinopormahan mo. Nako, tigilan mo na agad ha. Hindi kami magkakasundo ng nanay niyan. Humalakak naman si Angelo habang inilalabas ang mga gulay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman ho papatulan at wala ho akong balak. Napakasama rin po ng ugali ni Eileen. Manang-mana po dun sa nanay. Sa totoo lang, matagal-tagal na rin po akong hindi nang haharot ng babae. Focus po ako sa pag-aaral ko. Sa kami, trabaho pa. Parang wala na ho akong oras para magkaroon ng girlfriend. Siguro po kapag naging teacher na ako, baka ako teacher ko na lang din po maging girlfriend ko pagkatapos ay gawin ko na lang pong asawa. Napatingin sa kanyang ina. Yan, tama yan. Huwag ka muna magbalak na magkaroon ng girlfriend. Saka na kapag may trabaho ka na, mas masarap magmahal kapag walang pinoproblema sa buhay. Saka, kaya mo ring ibigay para sa babaeng mahal mo ang mga bagay na gusto mong ibigay. Napangiti naman si Angelo. Yun naman talagang plano niya. Gusto niya nang magseryoso sa relasyon. Hindi na rin naman kasi siya bumabata para maglaro pa sa pag-ibig. Mabilis na umusad ang panahon. Sa bawat hirap, pagod at mga walang tulog, palaging isa lang ang kanyang goal. Yon ay ang makagraduate. Ginawa niya lahat para lang makatapos at sa wakas, kasama na si Angelo sa listahan ng mga gagraduate. Kaunting tiis na lang, magpapahinga ang nanay niya sa pagiging basurera. Nay! Nay! Kasama na po ako sa gagraduate. Nabayaran ko na po ang graduation fee ko. Nakangiting sabi ni Angelo pagka-uwi niya. Napangiti naman agad si Myra. Talaga? Naku naman, salamat sa Diyos. Mabuti naman at makakagraduate ka na. Kaunting panahon na lang, magiging teacher ka na anak. Tumango naman siya kaagad. Opo nay, kaunting panahon na lang po talaga magiging teacher na ako. Magte-take din po ako ng exam. Sana po, unang take ko po agad, makapasa po ako para naman mas mataas ang chance na tumaas ang sahod ko. Hinaplos ni Myra ang kanyang mukha. Sobrang ipinagmamalaki kita. Noong bata ka pa, palagi akong nag-aalala. Maloko ka kasi sa mga babae at hindi pa nagseseryoso sa school. Nag-aalala ako na baka wala kang marating sa buhay. Natawa naman si Angelo, kahit naman siya ay hindi rin inaasahan na kaya niyang magtiyaga ng ganoon. Kaya nga po, pero may pangarap po kasi ako, Nay. Makita niyo man po ako na parang hindi pumupunta sa tamang landas, pero dahil isa lang po ang gusto kong puntahan, makakaasa po kayong magiging ayos po ang buhay natin. Pinunasan ni Myra ang mga nangingilid na mga luha. Ano ba yan? Wala pang graduation day mo pero naiiyak na ako. Kung nandito rin sana ang tatay mo, siguradong proud na proud yun sa'yo. Gusto rin no na makatapos ka sa kolehiyo. Sa awa ng Diyos na kaya nating dalawa na igapang ang pag-aaral mo. Malungkot na napangiti si Angelo. Hangad niya rin yon pero malabo nang makasama pa nila si Efren. Sa mga panaginip, mga alaala at mga puso na lang nila makakapiling ang yumaong ama. Minsan, nakikita ni Angelo ang kanyang ina na nangungulila pa rin kay Efren. Pero kahit ganoon, matatag pa rin sa buhay si Myra. Pakiramdam niya, ang kanyang ina ang pinakamalakas na babae sa buong mundo. Kung magkakaroon man siya ng asawa sa hinaharap, gusto niyang katulad lang ng kanyang nanay na si Myra. Halika na po, Nay! Anyaya ni Angelo sa kanyang ina. Bumahan naman agad ang pagtataka sa mukha ni Myra. Ha? Saan tayo pupunta? Sumilay naman ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Angelo. Mamimili po kasi ako ng damit para sa graduation. Siyempre, kasama po kita kapag nagmarcha kaya dapat pangmalakasan din ang suot ng nanay ko. Magbibistida at sandals na yan. Nalaki naman ang mga mata nito. Gulat na gulat sa kanyang mga sinabi. Huwag na. Sayang lang sa pera, anak. Mapapagastos lang. Manghihiram na lang ako sa kaibigan, anak. Umiling naman agad si Angelo. Nay, hindi po. Bibili po tayo ng bagong damit kahit dyan lang po sa Tiangge. Gusto ko pong maging maayos po kayo sa graduation day ko. Ipapasalon din po kita, Nay. Na-imagine ko na po na malaki ang ngiti mo sa araw na yon. Kaya dapat maganda ka pong tingnan. Ako na pong bahala. May inipon naman po ako. Inipon ko po talaga para sa atin. Natawa naman si Myra. Oh, siya. Sige, pero yung mura lang ha. Isang beses ko lang namang masusuot. Hindi ko naman masusuot yun sa pang-araw-araw. Humalakak naman si Angelo.
Kapag may trabaho na siya at naipagawa niya na ang bahay nilang barong-barong, palagi niyang dadalhin sa mall ang kanyang ina. Hindi na mga basura ang hawak kundi masasarap na pagkain at mga bagong damit. Sa halip na mangolekta ng basura, mananatili na lang sa bahay at magpapataba at manonood ng mga paborito nitong mga drama. Ganoon lang naman kasimple ang mga gusto ng kanyang ina at tutuparin niya iyon. Palabas na sila ng bahay pero marumi ang tsinelas ng kanyang ina. Nay, ako na po niyan. Yuyo ko pa po kayo. Ako na po ang magbabrush. Napangiti naman ang nanay niya at saglit na umupo sa bangko sa labas ng bahay nila. Ang bait-bait mo talaga sa akin, anak. Alam mo, swerte ang magiging asawa mo. Siguradong alagang-alaga sa'yo. Sumilay din ang malawak ng ngiti ni Angelo. Aba naman, syempre. Saan pa siya makakahanap ng katulad ko? Gwapo, matangkad, may pangarap sa buhay at alagaan siya. Nagtawanan na lang silang mag-ina. Alam na alam ng nanay niya ang kanyang kayabangan. Pero kay Myra niya lang naman yun ipinaparinig. Natatawa kasi ang nanay niya at binabara siya kapag sobrang hambog niya na. Natigilan lang sila sa pagtawa nang makitang dumaan ang buntis ng si Eileen. Nagkatinginan sila ng dalaga pero mabilis itong umiwas ng tingin at napayuko. Hindi naman pinagtatawanan ni Angelo ang nangyari dito. Nabuntis ito ng boyfriend at hindi man lang pinanagutan. Ayaw na rin pag-aralin dahil galit na galit ang mga magulang. Napabuntong hininga na lang si Angelo. Binababa talaga ng Diyos ang mga taong mapagmataas. Pagkatapos ng graduation day ni Angelo, kumain silang mag-ina sa labas. Kahit silang dalawa lang, masayang-masaya na silang mag-ina. Naghanap agad siya ng trabaho at naging teacher siya sa isang private school. 5 bata lang ang tinuturuan niya pero mas okay na yun kesa sa wala. Habang nagtatrabaho, nag-iipon naman siya ng pangbayad sa review center na gusto niyang pasukan. Nay, ano ka ba naman po? Bakit nangongolekta ka pa rin po ng mga basura? Gulat na tanong ni Angelo nang makababa ng jeep, kagagaling lang mula sa trabaho. Napakamot naman sa ulo ang kanyang ina. Pasensya ka na. Hinahanap-hanap kasi ng katawan ko na may ginagawa. Kahit medyo maayos na naman ang buhay natin, hinahanap ko pa rin ang dati nating buhay. Saka kapag nasa trabaho ka, para akong mababaliw mag-isa sa bahay. Kahit na binili mo ako ng malaking TV, kapag natapos ng balita at paborito kong drama, nababagot na ulit ako. Hayaan mo na lang ako rito, ha? Napakamot na lang din si Angelo sa ulo niya. Hay nako, Nay. Hay nako rin, Angelo. Bulalas pa ng nanay niya na parang hindi problema iyon. Napabuntong hininga siya. Nanay talaga. Dapat hindi na po kayo bumabalik sa pangongolekta ng mga basura. Kaya nga po ako nang nagtatrabaho. Isa pa, matanda na po kayo. Madali po kayong makakakuha ng sakit. Umiling naman si Myra. Mas lalo lang ako magkakasakit kung wala akong ginagawa. Hayaan mo na ako rito. Sige, kapag natapos po ang exam ko, mag-iipon po ako para sa sari-sari store. Sa bahay na lang po kayo. Magtinda po kayo para may magawa po kayo. Pakikipagkasundo pa ni Angelo sa nanay niyang napakasipag. Mukhang naengganyo naman agad ang kanyang ina. Talaga? Sari-sari store? Sige na nga. Naningkit ang mga mata ni Angelo. Huwag na po ulit kayong mangongolekta ng mga basura. Alam ko po na dati mo naman po itong hanap buhay, pero Nay, masama pa rin po na ma-expose ka po sa mga basura. Baka magka-problema ka pa sa paghinga. Hindi naman po sa ayaw ko na po kayong kumilos, pero itigol nyo na po ang pamamasura. Para rin naman po sa yung pinagbabawal ko. Tumango naman si Myra at mahinang tumawa. Oo na nga, hindi na. Sige na, pangako anak, hindi ko na gagawin. Nakakatawa lang, ako ang magulang mo pero marami ka nang pinagbabawal sa akin. Hay, malaki ka na talaga at kayang hawakan ng sarili mong buhay. Samantala, tumatanda na naman ako. Tinulungan niya ng maghugas ng mga kamay si Myra. Nay, kahit matanda na po ako at kaya ko na pong hawakan ng sarili kong buhay, hinahanap ko pa rin po ang kalinga ninyo, gabay at pagmamahal. Mahalaga pa rin po sa akin ang mga salita ninyo at palagi pa rin po akong makikinig sa'yo. Napangiti ang nanay niya habang nakatitig sa mga kamay nitong pinupunasan niya. Salamat, Angelo. Salamat at lumaki kang mabuting anak. Umiling naman si Angelo. Hindi po, Nay. Salamat po dahil ikaw po ang nanay ko. Salamat po dahil napalaki mo po ako ng maayos kahit maaga po tayong iniwan ni tatay.
Ganoon lang sila palaging mag-ina. Pareho silang vocal sa pagmamahal nila bilang ina at bilang anak. Silang dalawa na lang sa buhay kaya gusto niyang maging maayos si Myra. Gusto niya itong alagaan para naman makilala pa nito ang mapapangasawa niya at ang mga apo sa hinaharap. Sa mga lumipas na buwan, inabala ni Angelo ang sarili sa pagre-review. Kahit hindi maabot ng isip niya, sinikap niya pa rin maintindihan ang mga inaaral niya. At nang mag-take ng exam, sobrang kabado talaga siya. Ang kanyang ina talagang pumunta pa sa simbahan para maghapon na manalangin. "Ano? Kumusta ang exam mo, Angelo?" Tanong ng kanyang ina. Mabilis siyang yumakap kay Myra at parang maiiyak na. Nay, ang hirap. Parang mas marami pa po akong hinulaan kaysa nasagutan. Ayoko pong maging negatibo pero baka hindi po ako makapasa, Nay. Hinampas naman siya ni Myra sa braso. "Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Bahala na ang Diyos, anak. Ang mahalaga, ginawa mo ang makakaya mo. Halika na, umuwi na tayo at ipagluluto kita ng kinamatisang manok. Alam kong natuyot na ang utak mo dyan." Hindi talaga mawala sa isip ni Angelo ang exam. Parang gusto niya nang malaman agad ang resulta. Takot na takot siya na baka mabigo niya ang kanyang ina. Sayang ang mga sakripisyo kung hindi siya magiging ganap na isang teacher. "Nay, nandito na po ang resulta. Sabay po nating tingnan." Bulalas ni Angelo habang hawak ang kanyang cellphone. Kaso, bigla siyang natisod. Nabitiwan niya ang cellphone at nahulog yon sa timbang may lamang tubig. "Hoy! Angelo, anong ginawa mo?" Tanong ng kanyang ina na mabilis siyang inalalayang makatayo. "Nakakahiya ka naman, anak. Ang laki-laki mo na, nadadapa ka pa." Pero natulala na lang si Angelo at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone. "Nay, yung cellphone ko po nabasa na. Ngayon na po ang release ng results. Saka hinuhulugan ko pa to. Ang malas naman. Baka mamaya hindi rin pala ako nakapasa." Hinampas naman siya ni Myra sa kanyang braso. "Tumigil ka nga. Pumunta ka muna sa computer shop dun sa kanto. Doon mo muna tingnan. Ay, saglit. Sasama na pala ako. Tingnan natin." Hindi pa nakakapag-move on si Angelo sa kanyang cellphone pero kailangan niya pa rin tingnan ang resulta. Pagdating sa computer shop, nakatulala pa rin siya sa cellphone na hinuhulugan niya. Isang hulog na lang, full payment na sana ang kanyang cellphone. 30 minutos lang doon sa computer kung saan nakaupo ang anak ko, sabi ni Myra sa nagbabantay ng computer shop. Paano ba buhayin yon? Hindi pa kasi makausap ang anak ko. Nagluluksa pa doon sa cellphone niya. Napakamot na lang si Angelo sa kanyang ulo. Pati cellphone niyang nasira, pinamalita pa ni Myra. Siya na lang ang nagbuhay ng computer at pumunta na agad sa website. Hinanap niya ang kanyang pangalan doon. Maya-maya, biglang nabuhayan si Angelo nang makita ang kanyang pangalan. "Ano? Nakapasa ka ba, anak?" Tanong ni Myra sa kanya at sinusubukang hanapin ang pangalan niya kahit hindi naman marunong magbasa. Unti-unting nangilid ang mga luha ni Angelo. "Nay, nakapasa po ako. Teacher na po talaga ako. LPT na po ako." Nanlaki ang mga mata ni Myra. Naluha na rin ito dahil sa nalamang balita. Kahit nasa loob ng computer shop, wala silang pakialam. Nagyakapan sila ng nanay niya habang ipinagmamalaki sa mga tao roon na licensed professional teacher na si Angelo. Dahil sa pagkapasa, sumubok na siyang mag-apply sa public school. Natanggap siya sa isang elementary school bilang PE teacher. Kahit paano, mas lalong naging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Nakapag-loan na siya at paunti-unti na ipagawa na ni Angelo ang bahay nila ng kanyang ina. Sa trabaho, nakilala niya rin si Cindy na isang English teacher. Noong una, inaasar-asar sila dahil magkatabi lang ang mga faculty room kung nasaan sila. Bukod doon, sila na lang ang parehong single na teacher sa school. Kaya sila na talaga ang tinutokso ng mga co-teacher nila. Nandyan ba si Sir Angelo? Tanong ni Cindy sa isang teacher na nandoon. Napatili naman ang kasama ni Angelo sa faculty, kaya natawa na rin siya. "Bakit mo ako hinahanap, ma'am? Miss mo na ako?" Natatawang inirapan siya ni Cindy. "Tumigil ka na, kaya palagi tayong tinutokso eh." Tumayo na si Angelo at lumabas na sa faculty. Nung una, asaran lang talaga para sa kanyang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nagkakaroon ng damdamin si Angelo para sa dalaga.
Tinitimbang niya lang dahil gusto niya sanang kapag niligawan niya si Cindy at naging sila na, ito na rin ang kanyang magiging asawa. Hoy, anak! Para kang timang dyan. Bakit pangiti-ngiti ka? Tanong ni Myra sa kanya. Wala po. Nakangiti pa rin niyang sabi habang gumagawa ng visual aids. Masaya lang. Napangiwi naman ang kanyang ina. Huwag kang ang ganyan ngumiti, anak. Para kang siraulo. Nawala naman ang ngiti niya. Nay, grabe naman po sa parang siraulo. Hindi ho ba pwedeng masaya lang? Napakapangit niyo po talagang mag-conclude. Ano ba kasi yun? Tanong ni Myra habang nagbabalat ng dragon seed. Magkwento ka, bilisan mo. Natawa naman si Angelo bago humarap sa kanyang ina. Si Ma'am Cindy po kasi ang iniisip ko. Yung co-teacher ko, sa tingin ko po gusto ko siya. Tinatabla na po ako ng pang-aasar sa amin sa school. Ako na po yata ang nahuhulog. Gusto ko na pong ligawan. Tumaas ang isang kilay ni Myra at may munting ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Cindy, hindi ba't yun ang palagi mong ikinikwento sa akin? Ilang beses mo na siyang binanggit sa akin, anak. Akala ko naman kaibigan mo lang. Oo nga po, yun nga. Sabi ni Angelo at bahagyang uminit ang mga pisngi. Gusto ko na po sanang ligawan. Gustong gusto ko po talaga siya kaya lang hindi ko na po alam kung paano dumiskarte sa babae. Matagal na po mula nung huli po ako nagkaroon ng girlfriend. Saka po, puro laro lang yung naging relasyon ko po nung high school. Itong kay Cindy, gusto ko pong seryosohin. Ayoko pong ma-reject. Gustong gusto ko po kasi talaga siya. Abala pa rin sa pagngata ng dragon seed ang kanyang ina. Kaya mo yan. Magaling ka namang mangbola. Grabing motivation naman po yan ay. Lumakas po yata ang loob ko. Sarkastikong sabi ni Angelo. Matalino po si Cindy. Parang hindi po madadala sa pangbobola. Ayoko pong maging katulad ng posible pong maging relasyon namin ni Cindy ang relasyon po namin ng dating mga naging babae sa buhay ko. Parang laro-laro lang naman po kasi yun. Nagpapadala lang po ako sa flow. Pero kay Cindy po, gusto ko pong maging seryoso sa kanya. Gusto ko pong patunayan na nararapat naman po akong lalaki para sa kanya. Kaya rin po kasing mataas ang standard ni Cindy sa mga lalaki. Kaya nag-aalala rin po ako na manligaw. Dahan-dahang tumango si Myra at nakakalat na ang mga balat ng dragon seed sa sahig. Kung matatakot ka, mas lalong walang mangyayari. Mas okay na mabasted ka kaysa wala kang ginagawa para patunayan ang sarili mo. Alam mo naman sa sarili mo na gustong-gusto mo siya. Kaya dapat subukan mo kahit natatakot ka. At kung hindi para sa'yo, masakit pero kailangan lumimot. Sigurado naman ako na may ibang babae pa dyan para sa'yo. Sumandal si Angelo sa upuan. Sa bagay nga po, Nay. Pero teka lang po, ang kalat mo naman pong kumain. Tingnan mo pong mga balat ng dragon seed. Ay nako, Nay. Pero anyway, hindi po ako sigurado kung paano magsisimula. Hindi ko po alam kung paano ko ipapakita sa kanya na seryoso ako. Nagsimula nang magwali si Myra. Ipakita mo lang kung sino ka, Angelo. Hayaan mong makilala ka. Ang mahalaga naman kasi dyan, tapat ka sa sarili mo at sa kanya. Ipakita mo hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya, para mapatunayan mong nararamdaman mo. Huwag mong babaguhin ang sarili mo, kasi kung sakaling maging kayo, hindi naman pwedeng bigla na lang mag-iibang ugali mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Angelo. Natatakot po ako, Nay. Baka hindi niyo po ako gusto. Gagawin ko naman po ang sinasabi ninyo. Magpapakatotoo po ako palagi sa harap niya. Marahan namang tumawa si Myra. Parte na ng buhay ang matakot sa mga bagay na gustong-gusto natin. Hindi tayo sigurado kung makukuha natin o mabibigo lang tayo. Pero ang isipin mo na lang, sa lahat ng gagawin mo, matututo ka pa rin at may maiiwan pa rin na aral para sa'yo. Saka kung totoo at bukas ka naman sa kanya, pahahalagahan niya yun. Bumaba ang tingin ni Angelo sa kanyang mga kamay. Pinag-iisipan ang mga sinabi nito. Pero sana sagutin po ako ni Cindy, no? Parang kapag hindi po naging kami, parang nakakapanghina na po agad. Pinisil ni Myra ang kanyang kamay. Kung gayon, huwag kang matakot na maging mahina. Kung siya talaga para sa'yo, makikita niya lahat ng gagawin mo. Okay lang din magtagal dahil mahirap naman talagang makuha ang tiwala ng ibang tao. Huwag kang magmadali sa anumang bagay. Hayaan mong makita niya kung sino ka talaga. Tumango si Angelo at medyo gumaan ang pakiramdam. Salamat, Nay. Ang galing niyo po talagang magpayo. Nakaramdam ng ginhawa si Angelo.
Napakaraming pagdududa ang pinanghahawakan niya, ngunit ngayon, pagkatapos makipag-usap sa kanyang ina, naramdaman niyang medyo handa na siya sa susunod na hakbang kasama si Cindy. Hindi yun magiging madali, ngunit handa siyang maging tapat para sa dalaga. "Angelo!" sabi ni Cindy sa kanya at binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. "May kailangan ka? Anong ginagawa mo dito?" "Pwede ba kitang makausap saglit?" Kinakabahang tanong ni Angelo. Nag-ibang ekspresyon ni Cindy. Kumikislap ang kuryosidad sa mga mata. "Oo naman. Ano ba yon?" Umupo sila sa bench sa harap ng principal's office. Pareho na silang walang klase, kaya naglakas na siya ng loob na kunin ang pagkakataong iyon. "Marami akong iniisip kamakailan," panimula ni Angelo at bahagya pang tumikhim. "Matagal na kitang kilala at napagtanto ko na mahalaga ka sa akin, Ma'am Cindy. Gusto kong malaman mo na itinuturing kita higit pa bilang isang kaibigan." Natigilan si Cindy at tinitigan siya ng mabuti. "Sir Angelo." "Alam kong maaring biglaan to at ayaw kong maging hindi ka komportable. Ngunit sa palagay ko dapat mong malaman. Gusto kitang ligawan, Ma'am Cindy. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Ipakita ko sa'yo na pwede mo akong mahalin." Pag-amin ni Angelo sa dalaga. Hindi matandaan ni Angelo kung kailan ba siya naging ganoon ka-sincere para sa isang babae. Ang alam niya lang, gusto niya talagang ipakita kay Cindy na seryoso siya. Na kung bigyan man siya nito ng pagkakataon, hinding-hindi niya yun sasayangin. Nalaki ang mga mata ni Cindy at bahagyang umiwas ng tingin. "Angelo, alam kong inaasar tayong dalawa pero nabigla pa rin ako sa sinabi mo. Kaya alam, may sasabihin din ako sa'yo. May iba din kasi ako manliligaw. Nanliligaw siya sa akin sa bahay at treto lang din naman ng mga magulang ko." Sandali siyang hindi nakasagot. Nabigla siya nang may iba din palang nanliligaw sa dalaga. Gayunpaman, manliligaw pa lang naman. Baka naman may pag-asa pa si Angelo, kaya mananatili siyang nagbabaka sakali. "Kung ganun, manliligaw din ako." Lakas loob na sabi ni Angelo. Napakurap-kurap si Cindy, halatang nabigla sa matapang niyang kahilingan. "Anong ibig mong sabihin? Okay lang sa'yo kahit na may ibang nanliligaw sa akin?" "Oo, hindi mo pa din naman siya sinasagot, hindi ba? So ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Gustong-gusto kasi talaga kita, Ma'am Cindy. Lahat ng chance na makikita ko, kukunin ko para lang mapatunayan ko sa'yo ang sarili ko." Patuloy ni Angelo at punong-puno ng pagsusumamo ang boses. "Nire-respeto ko naman kung may iba ka nang manliligaw, kung may nauna rin sa akin. Pero manliligaw pa rin naman siya. Pantay pa rin kami sa buhay mo. Humihingi ako ng pagkakataon. Alam kong kaya ko, Ma'am Cindy. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Please?" Saglit na natahimik si Cindy. Mukhang nahihirapan din itong magdesisyon sa kanyang kahilingan. Pero sa wakas, tumingala ito at huminga ng malalim. "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Angelo," mahinang sabi ng kanyang co-teacher. "Pero kasi ang mga magulang ko, pinapayagan lang akong maligawan kapag nasa bahay. Kaya kung gusto mo talagang ligawan ako, kailangan mo mismong umakyat ng ligaw sa bahay namin. Gusto nilang nandoon para obserbahan at tiyakin na ang nanliligaw sa akin, mapagkakatiwalaan nila." Tila kumislap sa pag-asa ang puso ni Angelo. "Ayos lang. Kung yun ang paraan para maipakita ko na sincere ako sa panliligaw sa'yo, okay na okay sa akin, Ma'am Cindy." Sumibol sa mga labi ni Cindy ang isang maliit na ngiti. "Talaga? Hindi ka ba natatakot o kinakabahan?" Sabik na tumango si Angelo. "Siyempre, natatakot at kinakabahan din pero naiintindihan ko naman. Mahal ka nila kaya gusto nilang mapunta ka sa tamang lalaki. Iginagalang ko ang iyong mga magulang, Ma'am Cindy. Kung gusto nila na sundin ko ang rules nila, gagawin ko para lang magkaroon ako ng pagkakataon sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng kailangan." Huminga ng malalim si Cindy at hinanap ng mga mata ang kanyang mga mata. Sinigurado ni Angelo na makikita nito ang sinseridad at determinasyon niya. Na ang mga binibitiwan niya at bibitiwan pang mga pangako ay hindi lang puro salita, kundi papatunayan niya ng lubos. Ilang sandali pa ay tumango na si Cindy. "Sige, Angelo, maaari mo kong ligawan." Nagsimula na nga sa panliligaw si Angelo. Kahit kaunti lang ang maipagmamalaki niya, lakas loob pa rin siyang humarap sa mga magulang nito. Kahit nakita niya pa na may kaya at may sasakyan ang maliligaw ni Cindy,
hindi pa rin siya umatras. Siguro dahil iba rin talaga ang tama niya sa babaeng ginugusto. Para bang nagiging totoo na susungkitin ang mga bituin para lang makahiling. Para bang hindi niya na nakikita ang kahit na sino bukod kay Cindy na maging kasama niya hanggang sa pagtanda. Dahil sa pagiging tapat at dahil mas gusto rin naman siya ni Cindy, siya ang pinili ng dalaga. Naging sila at labis ang kagalakan na kanyang nararamdaman. Talaga? Kayo na ni Cindy? Tanong ni Myra sa kanya. Tumango naman si Angelo. Opo, Nay. Sinagot niya na po ako. Alam mo, Nay, sobrang saya ko po. Akala ko po kasi wala na po talaga akong pag-asa sa kanya. Grabe din po kasi ang manliligaw niya. Pero kahit po ganon, nalaman ko po na matagal na din po pala akong gusto ni Cindy. Kaya kahit mas simple po ako kaysa sa manliligaw niya, ako pa rin po ang pinili niya. Nakatingin lang ang nanay niya sa kanya. Para bang hindi naiintindihan ang sinasabi niya. Maya-maya ay umiwas ng tingin si Myra at parang malalim ang iniisip. Nay! Hinawakan ni Angelo ang braso nito. Muli itong tumingin sa kanya. Sino nga ulit si Cindy, anak? Mahina namang tumawa si Angelo. Nay, talaga, nakalimutan mo na po ba? Yung babae pong palagi kong ikinikwento sa inyo. Yung babaeng naligawan ko po ng ilang buwan at gustong gusto ko po. Umawang ang bibig ni Myra. Oo, si Cindy. Ano nga ulit ang mayroon? Bakit nga natin siya pinag-uusapan? Hindi alam ni Angelo kung pinagtitripan ba siya ni Myra o hindi. Nay, para naman pong ewan. Kasasabi ko lang po kanina. Sabi ko po, sinagot na po ako ni Cindy. Napangiti naman ang kanyang ina. Mabuti naman. Bagay kayong dalawa. Kailan kayo magpapakasal? Natawa naman si Angelo. Kasasagot lang po sa akin, kasal na agad. Patatagalin po muna namin. Isa pa, pupunta rin po kami dyan. Parang pareho na rin naman po kaming sure ni Cindy sa isa't isa. Ilang taon na rin naman po kaming magkakilala. Hinaplos ng kanyang ina ang mukha niya. Malaki ka na talaga. Mamaya, mag-aasawa ka na tapos magkakaroon ng anak. Iiwan mo na ba ako, Angelo? Hinawakan niya ang kamay ni Myra. Bakit naman po kita iiwan? Kahit mag-asawa pa po ako, kahit magkaroon pa po ako ng mga anak, hindi po kita iiwan, ay. Kapag iniwan po kita, magiging mag-isa ka na lang. Ayoko naman po na mangyari po yun sa inyo. Isa pa, gusto ko rin pong lumaki ang mga anak ko kasama kayo. Matuturuan mo po sila. Sana nga, maalagaan ko ang mga apo ko. Sana tumagal pa ako sa mundo para makasama ko pa kayo. Nakangiting sabi ni Myra sa kanya. Niyakap ni Angelo ang kanyang ina. Sigurado namang makakasama pa niya at nang magiging pamilya niya si Myra. Bata pa ito at aalagaan niya rin para mas tumagal pa ang buhay sa mundo. Gayunpaman, hanggang kailan ba ipapahiram ng Diyos sa nanay niya ang buhay na ibinigay nito? Ilang buwan ang lumipas, nagpakasal na sila ni Cindy. Mukha silang nagmamadali pero pareho na kasi nilang gustong magsama. Kaya kahit sa munisipyo na lang muna sila ikinasal, ayos lang kay Cindy. Pareho rin namang pumayag ang mga magulang nila at mag-iipon na lang din para sa kasal sa simbahan. Pagkatapos ikasal, tumira si Cindy sa bahay nila ng nanay niya. Hindi na sila tumira sa ibang lugar dahil mapupunta rin naman sa kanya ang bahay na iyon. Hindi na kailangang humanap pa ng iba. Love, tawag sa kanya ni Cindy sabay pakita ng isang pregnancy test. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Seryoso ba talaga? Buntis ka na? Tumawa naman si Cindy. Oo nga. Tuwang-tuwa siyang tumayo at niyakap ang asawa niya. Masaya siya na buntis na ito. Balak na rin kasi talaga nila ni Cindy na magkaroon ng anak. Pinapangarap nila yon para maging isang ganap na silang pamilya. Lumabas sila sa kwarto at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa balita. Nay, buntis na po si Cindy. Magiging lola ka na. Tumingin sa kanya si Myra pero parang hindi nito maproseso ang sinabi niya. Sandali lang, hindi ko makitang strainer na ginamit ko kanina. Kailangan kong salain itong niluluto ko. Hindi ko mahanap kanina pa. Bahagyang napawi ang ngiti ni Angelo. Nagkatinginan silang mag-asawa. Parehong nadidismaya sa naging reaksyon ng kanyang ina. Gayunpaman, tinulungan niya pa rin ito na mahanap ang strainer na kailangan nito.
Nasaan po ba, Nay? Saan mo po huling nailagay? Tanong ni Angelo. Patuloy pa rin sa paghahanap si Myra. Hindi ko nga alam, anak. Nahihirapan akong matandaan. Basta hawak ko lang yung kanina. Ngayon, hindi ko na malaman kung nasaan. Maya-maya'y pumunta sa may shurak si Cindy. Eto po bang strainer na hinahanap mo, Nay? Nagliwanag agad ang mukha ni Myra. Yan nga ang hinahanap ko. Mabuti naman at nakita mo. Kumunot ang noo ni Angelo at tiningnan ang kanyang ina. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pareho silang nagtataka dahil kay Myra. Bakit nga naman maiiwan ni Myra ang strainer sa shurak nila sa may pinto? Mataman muling tiningnan ni Angelo ang kanyang ina. Walang pinag-aralan si Myra pero alam niyang mabilis itong makatanda sa mga bagay-bagay. Hindi ito kailanman naging makakalimutin. Gustong ipagsawalang bahala ni Angelo ang mga napansin niya sa kanyang ina. Subalit, naging sunod-sunod ang mga yun kay Myra. Mas lumalala ang pagiging makakalimutin nito na kahit ang wallet ay hindi na maalala kung saan inilagay. Ano, nag-reply na ba? Tanong ni Cindy sa kanya. Umiling si Angelo, hindi na mapigilan ang labis na pag-aalala para sa kanyang ina. Hindi pa nga. Kanina ko pang tinatawagan. Nag-aalala na ako. Anong oras na? Ang paalam niya kasi sa akin kanina, mamamalengke lang daw siya. Pero nakauwi na tayong dalawa mula sa school hanggang ngayon, wala pa rin siya. Yun ang unang beses na ginawa iyon ng nanay ni Angelo. Magpapagabi man ito pero sasabihin agad sa kanya. Bukod doon, hindi kailanman ginabi sa pamamalengke ang kanyang ina. Nang hindi na siya mapakali, kinuha ni Angelo ang susi ng kanyang motor. Love, saan ka pupunta? Tanong ni Cindy sa kanya. Napabuntong hininga si Angelo. Hahanapin ko na sa palengke. Pasarado ng palengke, baka nandun pa si nanay. Hindi ako matatahimik na maghintay rito. Hindi naman siya ganito. Baka mamaya may nangyari ng masama sa kanya. Napabuntong hininga ang kanyang asawa at hinalikan siya sa pisngi. Mag-iingat ka. Gusto ko man sumama pero magiging pabigat lang ako sa'yo. Malaki ng tiyan ko at sumasakit ng balakang. Ikaw nang bahala. I-text mo na lang ako kapag nakita mo na si nanay. Tumango naman si Angelo. Sige, ikaw nang bahala rito sa bahay. Maglaka ng pinto. Magdadala na lang ako ng duplicate ng susi. Pagkatapos ng pagpapaalam, mabilis na lumabas ng bahay si Angelo. Habang nagmamaneho sa kanyang motor, labis ang kaba na kanyang nararamdaman. Marami na siyang napapansing mali kay Myra, pero ayaw niyang pansinin dahil bata pa naman ito. Ni hindi pa nga ito senior citizen, kaya ayaw niyang isipin na may sakit na umuusbong sa kanyang ina. Nang makarating sa palengke, nakita niyang nagliligpit na ng mga paninda ang mga tindera roon. Pumasok siya, umaasang nandoon ang kanyang ina. Pero kahit anino nito, hindi niya makita. Muli siyang sumakay sa motor. Hanggang sa nakita niya sa isang waiting shed si Myra. Nakaupo ito roon at parang bata na animoy naliligaw. Nay, ano pong ginagawa niyo dyan? Mabilis niyang pinatay ang motor at dire-diretso papunta rito. Alam mo po bang nag-aalala kami sa'yo? Ni hindi mo po sinasagot ang tawag namin ni Cindy. Ayaw niyang sigawan ang kanyang ina, pero matindi ang emosyon na bumabalot sa kanya. Labis ang pag-aalala niya para rito. Akala niya na baka napahamak na ito o nasangkot sa isang aksidente. Kung ganoon man ang nangyari, hindi niya talaga kakayanin. Tumunghay sa kanya si Myra, may namumuong luha sa mga mata nito. Nawawala kasi ang cellphone ko, anak. Hindi ko alam kung saan ko na ipatong. May bahid pa rin ng frustration ang mukha ni Angelo. Nawala po ang cellphone mo. Sana po umuwi na lang po kayo. Hindi agad nakasagot si Myra. Malikot ang mga mata nito para bang naguguluhan sa mga nangyayari. Sa wakas, muli itong sumagot. Hindi ko alam kung papaano umuwi, anak. Saan bang bahay natin, Angelo? Kasi kanina tanda ko pa pero ngayon ay hindi na. Pakiramdam ko ililigaw nila ako. Tinuturo ko ang daan pero ang daming daan. Nalilito ko kung saan ako uuwi. Ikaw, alam mo ba kung paano umuwi? Hindi na napigilan ni Angelo. Hindi niya na namalayang tumulo na pala ang mga luha niya. Mahigpit niyang niyakap si Myra. Ayaw niyang maging negatibo. Ayaw niyang isipin na may hindi magandang nangyayari sa kanyang ina. Pero sa dami ng mga pagbabagong nakikita niya kay Myra,
Alam ni Angelo na hindi niya pwedeng ipagsawalang bahala ang mga yon. Nay, halika na po sabi ni Angelo at inalalayang tumayo ang kanyang ina. Mabilis niyang pinunasan ang mga tumulong luha sa kanyang pisngi. Umuwi na po tayo. Ang dungis mo na hunay. Nakahinga ng maluwag si Myra. Mabuti naman, masakit ng mga paa ko. Gusto ko nang humiga. Napasinghot si Angelo. Pinilit magpakatatag hanggang sa makauwi sila ni Myra. Nang maasikaso na ni Angelo ang mga kailangan ng nanay niya, doon pa lang siya umiyak sa silid habang yakap ng asawa niya. Hinaplos ni Cindy ang kanyang buhok. Tahan na. Please, tama na. Alam kong mahal na mahal mo ang nanay mo, na nasasaktan ka, pero para pa rin dinudurog ang puso ko na makita ka ng ganito. Mas lalong humigpit ang yakap ni Angelo sa kanyang asawa. Hindi ako handa. Ayokong pansinin pero parang lumalala ang pagiging makakalimutin niya. Cindy, natatakot ako. Namatay si tatay sa sakit. Ayokong pati si nanay ganun din ang mangyari. 55 pa lang si nanay at may ideya na ako sa sakit niya pero ayokong isipin na ganun. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na dumating ang araw na makalimutan niya lahat. Na ako, makakalimutan niya rin. Hinaplos ni Cindy ang kanyang buhok. Alam ko ang nararamdaman mo. In denial ka kasi mahal na mahal mo ang nanay mo. Pero kailangan nating harapin ang kalagayan niya para mas matulungan natin siya. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Sasamahan kita kahit anong mangyari. Sasamahan ko kayong dalawa ng nanay mo. Pamilya tayo kaya dadamayan kita sa lahat ng problema mo. Mabuti na lang talaga, nasa tabi niya ang asawa niyang si Cindy. Hindi magiging malakas ang loob niya kung wala ang kanyang misis. Mahalaga kay Angelo na dinadamayan siya nito sa lahat ng klase ng mga problema na kinakaharap niya. Nay, halina po kayo. Aalis po tayo ngayon. Hindi ba bihis na po kayo? Tanong ni Angelo habang nagbibihis. Nagpaalam si Angelo na hindi muna papasok sa trabaho. Samantala, naka-maternity leave naman si Cindy. Malapit na ring manganak kaya tumigil na muna sa pagtuturo. Nay! Tawag niya muli rito nang hindi na naman ito muling sumagot. Halina po kayo! Labas na po kayo dyan sa kwarto! Ha? Saan? Tanong ng kanyang ina na parang naguguluhan. Kumunot ang noo ni Angelo. Kaya naman, pumunta na siya sa kwarto ng kanyang ina. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita niya si Myra. Nakatayo habang nakahawak sa sandalan ng upuan. Nakatulala ito habang umiihi sa salwal. Naninikip ang dibdib ni Angelo habang pinagmamasdang umagos sa binti ng kanyang ina ang sariling ihi nito. Mabilis siyang kumuha ng basahan at pinunasan ng sahig. Nang makita niya ang nanay niya, nakayuko ito at parang hindi alam kung ano ang gagawin. Pasensya na. Pupunta naman ako ng banyo. Alam kong naiihi ako, anak. Kaso nawala sa isip ko na iihi pala ako. Napasinghap si Angelo. Pilit na pinapakalma ang gustong kumawalang emosyon. Ayos lang po, Nay. Halika po, palitan na po natin yung salwal nyo Maghugas po kayo sa banyo. Kaya mo po ba, Nay? Nag-aalangan man, tumango pa rin si Myra. Oo, anak. Kaya ko. Kaya ko naman. Pasensya na ulit, nawala sa isip ko. Ayoko namang umihi sa sahig. Huwag kang magagalit, ha? Umiling si Angelo at nanginginig ang boses na sumagot. Walang problema, Nay. Ayos lang po. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako galit. Lumabas ang buntis niyang asawa mula sa silid at tiningnan ang kaganapan. Anong nangyari? Umihi si nanay? Marahan na lang tumango si Angelo. Napabuntong hininga na lang si Cindy. Daman niya na ang mga susunod pang araw mas magiging mabigat para sa kanilang lahat. So, nasuri na po namin ang result sa ginawang assessment and examination sa mother mo. Sabi sa kanya ng doktor. Kumirot ang puso ni Angelo. Ekspresyon pa lang ng doktor, masasabi niyang hindi na magandang balita. Hindi niya pa man naririnig, takot na siya kaagad. Nagpapakita ng symptoms ng Alzheimer's disease ang iyong ina. Sabi ng doktor sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siya nakakalimot at nalilito sa mga bagay-bagay sa paligid niya. Early symptoms na unti-unti na ring lumalala. Napabuntong hininga si Angelo. Naninikip ang kanyang dibdib sa sinasabi ng doktor. Ang kanyang ina, ang babaeng laging malakas na nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal at pag-aalaga, parang unti-unting inaalis sa kanya.
Nagpatuloy ang doktor sa pagpapaliwanag sa kanya ng sakit ng kanyang ina. Nasa early stage pa lang naman ang sakit ng nanay mo. Pero mahalagang maintindihan mo na progressive condition ang mayroon siya. Sa paglipas ng panahon, ang memorya ng iyong ina ay patuloy na lumalala. Maaaring makalimutan niya ang mga pangalan, mukha at kahit pamilyar ng mga lugar. Mahihirapan din siyang pangalagaan ng sarili niya at maaaring makarana siya ng mga sandali ng kalituhan at pagkataranta. Saglit na pumikit si Angelo. Gusto niyang panatilihin na kalmado ang kanyang sarili. Alam niya na tama ang mga sinasabi ng doktor sa kanya. Alam niyang may mali, pero nung mismong marinig niya ay parang gusto niya nalang sumigaw. Tila gusto niyang gumawa ng paraan para matigil ang sakit na yon ng kanyang ina. Sa kasamang palad, walang lunas para sa Alzheimer's. Ang development ng sakit depende sa bawat tao. Ngunit sa karaniwan naman, maaari pang tumagal ito hanggang sa huling yugto. Sa panahong yon, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay suportahan siya. Panatilihin siya sa pamilyar na environment. Hikayatin siyang makisali sa mga activities na kinagigiliwan niya. Tumango si Angelo, ngunit tila malayo ang mga salita. Lumulutang sa ibabaw niya na parang mga patak ng ulan na hindi niya mahuli. Parang unti-unti nang nawawala sa kanya ang nanay niya. Hindi siya makapaniwala na maaga itong nagkaroon ng kondisyon na ganoon. Kitang-kita na ni Angelo ang mga puwang sa memorya ni Myra at ang bakanteng tingin sa mga mata nito. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, parang mga buhangin na dumudulas sa kanyang mga palad. At mukhang hindi lang yon ang problemang nakaabang kay Angelo. Nang manganak ang asawa niyang si Cindy, masaya siya na ligtas ang kanyang asawa at anak. Gayunpaman, nagkaroon ng depression si Cindy. Na-diagnose itong may postpartum na kahit anak nila ay ayaw nitong hawakan. Hindi na alam ni Angelo ang kanyang gagawin. May nanay siyang kailangan bantayan at alagaan. May asawa pa siyang nahihirapan din intindihin ang lahat dahil sa kondisyon nito. Ni hindi niya na maturuan ng maayos ang kanyang mga estudyante. Tanging sa katiwalang kinuha niya na iwan ang kanyang asawa at ina. Inaalagaan pa nito ang anak nila ni Cindy, kaya alam niyang hirap na din ito. Parang awa mo na, Cindy. Kailangan kita ngayon. Umiiyak nang sabi ni Angelo sa kanyang asawa. Please, magpagaling ka na. Hindi ko na kaya. Napapagod na ako. Pero bakas pa rin ang pagkabalisa sa mukha ng asawa niya at ni ayaw hawakan ang anak nila. Please, umalis ka na muna, Angelo. Huwag mong ilapit sa akin ang bata. Natatakot ako. Angelo, ano ba? Napahikbi na lang si Angelo. Hindi niya na talaga alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang dalawang babae sa kanyang buhay, sabay pang nagkaroon ng problema. Hindi niya na alam kung sinong uunahin, kung sino pang kakapitan. Angelo, pwedeng sa amin muna ang mag-ina mo kahit hanggang sa makarecover lang si Cindy. Sa apo namin, kami na ang mag-aalaga pansamantala para makapagtrabaho ka rin ng maayos. Mungkahi ng biyena ni Angelo nang minsan itong bumisita sa kanila. Bahagya siyang napayuko. Ayaw ang ideya na mapalayo kahit saglit si Cindy at ang anak nila sa kanya. Baka naman po aayos si Cindy. Kaya ko pa naman po, ma. Napabuntong hininga ito. Pero Angelo, mas magiging mabuti kung sa amin na muna ang mag-ina mo. Alam kong malaki ang problema mo sa nanay mo at dumadagdag pa ang postpartum ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak naman na babalik ang anak namin sa'yo sa oras na maging maayos na siya. Walang nagawang iba si Angelo, kundi ang pumayag sa gustong mangyari ng mga magulang ni Cindy. Aminin man o hindi, kailangan talaga ang tulong ng mga ito. Hindi naman kasi siya makakuha ng nurse o ng caregiver para sa kanyang ina. Masyadong mahal at may kaltas pa sa sahod niya dahil sa kanyang loan. Kung dati, katulong niya si Cindy sa mga gastusin, naging mahirap na dahil sa kondisyon nito. Hindi naman ito makapasok sa eskwelahan dahil nga sa nangyari. Pasensya ka na talaga. Kailangan kong pumunta ng probinsya, sir. Sabi ng katiwalang kinuha niya sana na magbabantay kay Myra. Pag-aaralin na raw po kasi ako ng tiyahin ko. Napabuntong hininga siya. Sige, maraming salamat ah. Kung na-stress ka rin ng nanay ko, pasensya na rin. Umiling naman ito. Ayos lang po, sir. Wala po yun. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko.
Dahil may pasok sa school at walang ibang magbabantay, napilitan si Angelo na isama sa school ang kanyang ina. Nilagyan niya na lang ng diaper si Myra dahil sa lumalalang karamdaman, halos hindi na rin nagsasalita ang kanyang ina. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Myra sa kanya. Saka, sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Napabuntong hininga si Angelo. Nay, ako po to, si Angelo. Kailangan mong sumama sa akin kasi po walang magbabantay sa inyo dito. Kumunot ang noo ni Myra pero tumayo pa rin. Saan ba tayo pupunta? Hindi na lang siya sumagot. Tumitigil din naman ang kanyang ina. Nang makarating sa school, pinapasok niya ito sa loob ng silid kung saan ang advisory class niya. Nagtataka ang mga batang estudyante ni Angelo kung bakit may kasama siyang matanda. Sir, sino po siya? Tanong ng isang batang babae sa kanya. Ngumiti naman si Angelo. Nanay ko, dito muna siya. Uupo siya ron sa likod, sa may table ko. Mabait naman siya at hindi rin maingay. Tumango naman ang mga bata at ngumiti. Binati pa ng mga ito ang kanyang ina. Mabuti na lang din at hindi naman nababagot ang nanay niya sa klase. Minsan ay nakatingin ito sa malayo o hindi kaya'y sa kanya habang nagtuturo. Nay, dito ka lang po ah. Huwag ka po nga alis dito. May meeting lang po kami sa principal's office. Hindi po kita pwedeng isama sa loob. Sabi ni Angelo sa kanyang ina at iniwanan ito ng maraming pagkain at tubig. Hindi naman ito sumagot at tumingin lang sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Angelo. Gusto niyang hilingin sa Diyos na sana'y umayos na si Myra. Subalit alam niyang magtutuloy-tuloy lang ang sakit ng kanyang ina. Kaya unti-unti niya na rin hinahanda ang kanyang sarili para roon. Mauna na ako. Ako na po ang una sa attendance, ma'am. Titingnan ko pa po kasi ang nanay ko. Sabi ni Angelo. Tumango naman ang co-teacher niya. Oh, siya. Sige. Mabilis na siyang lumabas sa office pero laking gulat niya nang makitang wala roon ang kanyang ina. Nay! Nay, nasan ka? Lumingon siya sa mga estudyanteng naroon. Nakita niyo bang nanay ko rito? Umiling naman ang isang bata. Hindi po sir, kararating lang po namin dito, wala pong tao. Hinanap niya sa buong school ang kanyang ina. Nang hindi niya makita, talagang kinakabahan na si Angelo. Kapag sa labas na wala si Myra, hindi niya alam kung paano ito hahanapin. Lumabas na siya ng gate at tinanong sa guard kung napansin ang kanyang ina. Subalit hindi raw nito napansin dahil sa dami ng labas-pasok ng mga estudyante kanina. Nay! Bulalas ni Angelo habang lakad-takbo sa mga kalye malapit sa school. Diyos ko! Nasaan ka na, Nay? Natigilan lang si Angelo nang makita si Myra na nakaupo sa isang karinderya. Pero ang mas lalo niyang ikinagulat, kasama nito ang asawa niyang si Cindy habang nasa stroller naman ang kanilang anak. Nandito lang pala kayo. Nanginginig ang boses na sabi ni Angelo habang papalapit. Tumunghay sa kanya si Cindy. Kumusta ka na, love? Nangilid ang mga luha ni Angelo. Okay ka na? Naka-recover ka na ba? Napakagatlabi si Cindy at namumuo rin ang mga luha. Sorry ha, marami nang problema, nakisabay pa ako. Huwag kang mag-alala, sisikapin kong hindi na maulit pa to. Hindi na kita lalayasan. Umiling siya at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Huwag kang mag-sorry. Dala lang yun ang panganganak mo at naiintindihan ko. Uuwi ka na sa atin ha. Miss na namin kayo ni nanay. Tumango naman si Cindy. Oo, uuwi na kami. Magiging katulong mo na ulit ako sa lahat. I'm sorry talaga. Pagkatapos ng araw na yon, muli nang bumalik ang asawa at anak niya sa bahay nila. Pinagtulungan nilang makasurvive sa lahat ng problemang pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Gayunpaman, gusto mang manatili ni Angelo ang kanyang ina. Hindi na rin talaga kinaya. Lumipas ang mga buwan at unti-unti na itong naging bedridden. Mas lumalala na rin ang pagkawala ng memorya nito na kahit mga simpleng bagay ay hindi na talaga magawa. Nahihirapang lumakad, lumunok at kung ano-ano pang mga epekto ng sakit nito. Wala siyang ibang magawa kundi ang alagaan hanggat kaya niya si Myra. Angelo! Mahinang usal ng kanyang ina. Natigilan si Angelo sa pagliligpit ng mga gamit nito. Nay, naalala mo po ako? May naghihinang ngiti sa mga labi ni Myra. Nakikita ko ang tatay mo, anak. Tumulo agad ang mga luha ni Angelo. Nay, bakit?
Nay, gusto pa po kitang makasama. Sabi mo, gusto mo pa pong maalagaan ang mga apo mo. Alagaan mo ang mag-ina mo ha. Mahalin mo si Cindy at ang anak mo. Kahit mawala ako, masaya ako na hindi ka pa rin maiiwan mag-isa. Masaya ako na nakikita ka na kasama ang pamilyang minamahal ka, anak. Sabi ng kanyang ina. Hindi na napigilan ni Angelo na mapahikbi. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina habang mahigpit iyong hawak. Tila kailanman ay hindi siya magiging handa na mawala ito. Gayunpaman, kailangan niyang tanggapin na lahat ng buhay sa mundo, kailangan ding bawiin. Magiging okay din ang lahat, love. Sabi ng kanyang asawa habang tinitingnan nila ang dalawang puntod kung saan magkatabi ang kanyang ama't ina. Napapikit si Angelo at dinamang yakap ng kanyang asawa. Miss na miss ko na sila. Pinunasan ni Cindy ang mga luha niya. Alam kong ganoon din sila sa'yo, pero sa tingin ko, mas mapapanatag sila kung mag-move forward ka sa buhay mo. Alam naman nila na kahit kailan, na kahit sa huling sandali, hindi mo sila pinabayaang dalawa. Mahirap pakawalan ang isang pagmamahal na sobra, lalo na ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ganoon ang pag-ibig na ibinigay sa kanya ng kanyang ama't ina. Kaya hangad ni Angelo na mga sandaling nabuhay ang mga ito sa mundo, na ibalik man lang niya iyon at nadama ng lubusan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga dedikasyon na ginagawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay hindi minsan kailangang ipaalala. Bagkus, kapag naibigay at naipakita sa anak ang pagmamahal na kailangan nila, sila na mismo ang magmamalaki at ipagsisigawan ang mga bagay na nagawa natin para sa kanila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.